Magandang araw sa inyong lahat. Muli ay pagpatuloy natin ang pag-aaral patungkol sa Why do we need the Bible? Bakit ba natin kailangan ng Biblia? Doon sa letter A ay pinag-aralan natin yung ang Biblia ay parang isang gatas. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ito ay parang isang tinapay. Matthew chapter 4 verse 4, at sabi rito, according to this scripture, the Bible is our spiritual food. Ang Biblia o ang salita ng Diyos o ang scripture ay spiritual food natin yan. Kaya napaka-importante ng Biblia. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral doon sa letter B. Ano ba ang Biblia? Sa letter B, Hebreo chapter 4 verse 12. Pag tiningnan natin ang Hebreo chapter 12 verse 12, sabi ito, for the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerner of the thought of intent of the heart. Dito makikita natin na ang salita ng Diyos ay para siyang isang tabak na dalawaang talim. Pag sinabing dalawang talim, ay yung ibig sabihin ay kumbaga parang ang iniisip kasi natin ng dalawang talim, mayroong hawakan, tapos yung at itak na hawak-hawak mo ay doble ang talim, walang likod. Bawa, hawak-hawak mo yung itak, tapos yung pinakang itak na yan, dito sa kabilang ito, at dito sa kabilang ito, ay talim. Dito ka nakahawak, kung yan ang isang itak. Ang tinutukoy dito ay hindi ganoon na kaisipan. Ang two-edged sword, masasabi natin na talaga na wala siyang hawakan. Yung kabila, yung dulo rito, yung dulo, at yung dulo dito, na nakatapat sa iyo, at yung dulo doon sa nakatapat sa kabila, ay parehas talim. Yan ang ibig sabihin ng two-edged sword na tinutukoy dyan. Ibig sabihin, kapag ka humawak ka talaga ng Biblia, pati ikaw ay maapektuhan. Halimbawa, ibig sabihin, nangangaral ka ng Biblia. Tapos, halimbawa, yung itak. Halimbawa, ito. Ano bang kuha natin ilustrasyon? Halimbawa, ito yung kutsilyo. Talim dito, talim dito. Babalutan mo ito ng tela para hindi ka masugatan. Para itong talim dito, yun lang gagamitin mo. Hindi ganon. Ang Biblia, oras na hinawakan mo, pati ikaw masusugatan. Ibig sabihin, oras na ang Biblia ay ginamit mo, tatama sa iyo sa pinagagamitan at tatama rin doon sa gumagamit. Yun ang ibig sabihin ng two-edged sword. Pag sinabing Biblia o scripture, wala tayong ligtas doon. Maliban na lamang na yung Biblia o yung scripture na hawak-hawak ay hindi mo gagamitin yung mga bagay na pwedeng makasugat sa'yo.
Ang ginagawa nga doon ay paano nila ginagawa yun na hindi sila nasusugatan. Kasi ginagamit nila yung scripture hindi para sa kanila, kundi para sa ibang tao. Ibig sabihin, hindi nakaapekto ito sa kanila. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, ako ay gumawa ng mga kababalaghan o sa pangalan mo, naggawa kami ng mga dakilang bagay. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko naman kayo kilala. Bakit hindi kilala ito ng Panginoong Hesus? Kasi, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi sila sumusunod doon sa kalooban ng Amang nasa langit. Pag binasa mo yung talatang yon, ano ba yung kalooban ng Amang nasa langit? Sundin natin yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing salita ng Diyos, pag ito ay ginamit, ito ay para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat. At ito ay parang isang tabak na tatagos sa lahat, maging doon sa gumagamit. Ngayon, kung i-exempt natin, halimbawa, ako ang gumagamit ng salita ng Diyos, ihiwalay ko ang aking sarili, yun lamang mga nakakarinig ang dapat patamaan ng salita ng Diyos, ay, ang mangyayari nun, sayang lang, hindi ako nakanabang doon sa salita ng Diyos. Ito ang tabak na kapag ka ginamit mo, habang nasusugatan ka, ikaw ay nagiging karapat-dapat sa Panginoon, namumold ka o hinuhubog ka. Alam niyo yung pang-ukit sa mga ginagamit ng mga mang-ukit. Matalas yun na pang-ukit, matalas na pait. Abang yun ay inuukit doon, siyempre bumabaon yun doon, at habang bumabaon yun doon sa kahoy na kanyang inuukit, gumaganda yung kahoy. Ganoon ang salita ng Diyos. Habang nararamdaman mo ang salita ng Diyos, ikaw ay patuloy na gumaganda. Dahil yung salita ng Diyos ay hinuhubog ka, binabago ka. Ganon din naman yung parang inuukit na isang obra maestra o kaya naman ay isang dekorasyon sa bahay. Inuukit siya. Habang inuukit, gumaganda. Ganon din naman tayo, habang tayo ay nakikinig at nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo ay nababago. Kaya ang paggamit ng Biblia ay parang two-edged sword. Habang ginagamit mo ang Biblia, nauukit ka rin. Nahuhubog ka rin. Tumatalab din sa iyo. At sa pagtalab nito, hindi ito basta sa panlabas lamang. Ano ba ang mga kayang abutin ito? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of soul, hanggang sa kaluluwa ng tao umaabot. Ibig sabihin, kaya niyang baguhin maging ang isang tao o ang kanyang kaisipan and spirit. Sabi nito, kahit ang kanyang pananaw sa Diyos, kaya niyang baguhin. Yan ang salita ng Diyos. And marrow. Ano yung marrow? Yan yung kailaliman ng buto. Ano ibig sabihin yan? Alam nyo ba na ang marrow, yan ang nagbibigay sa atin ng lakas? Kapag ka ikaw ay wala ka ng marrow, ibig sabihin, ikaw ay tumatanda na at humihina na. Yung pag sinabing, wala nang bone marrow yan wala na, tanda na yan, tapos mahina na. Pagka healthy pa rin ang bone marrow mo, ibig sabihin, ikaw ay batang-bata pa at malusog ka pa. Matibay pa ang iyong mga buto. Ang salita ng Diyos ay umaabot doon sa mga marrow.
Ang marrow ay yun yung nasa kalagitnaan ng ating mga buto. Ibig sabihin, kahit nga ang itak, pagka itinagayan, minsan hindi yan nakakalampas sa buto. Oh. Pero, sabi ito, and is discerner of the thought and intent of the heart. Makita mo ang salita ng Diyos. Pati yung puso ng tao, kaya niyang abutin. Yan yun. Tingnan pa natin. Ano pa ang salita ng Diyos na tinutukoy dito sa Ephesians chapter 6 verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Yan. Dito naman, sinasabi ang salita ng Diyos ay sword. Tabak ng Espiritu. Bakit ito masasabing tabak ng Espiritu? Kasi sa spiritual na buhay natin, meron sinasabing spiritual battle. Ano yung spiritual battle na tinutukoy? Ang spiritual battle, sa kaisipan natin, o ang ibang kaisipan, pwede kang makarinig, o pwedeng ikaw mismo ay meron kang idea na maling idea. Ayun. Yung maling idea yon ng ibang tao o mismong maling idea natin, kapag kaalam mo ang salita ng Diyos, ay aalisin yon ang salita ng Diyos. Ganon. Paano yun maalis? Dahil nga yung salita ng Diyos ay parang isang tabak. Alam nyo, ang isang bagay, pagka nakadikit sa isang bagay, ang kailangan yan ay isang matalas na bagay para maukit mo o matanggal mo doon, mapaghiwalay mo. Kaya ang salita ng Diyos ay parang isang tabak. Doon naman sa Hebreo, parang isang double-edged sword. Parang isang tabak na dalawa ang talim. Ibig sabihin, ang salita talaga ng Diyos ay napakatalas. At ito ay nagagamit sa maraming bagay. Una, sa pagbabago. Dahil tayo binabago ng Diyos, ginagamit niya ng Panginoon para alisin yung mga bagay na hindi maganda sa atin. Ganon din naman, ginagamit yan ng Diyos para alisin yung ibang mga bagay na hindi maganda sa iba. Ito naman sa Hebreo, ang salita ng Diyos ay parang isang tabak na matalas. Sa Epeso, pag tiningnan natin ang kwento nito, ito ay patungkol doon sa tinatawag na spiritual battle na kailangan mong magsuot ng helmet of salvation, sword of the Spirit, dahil nasa stage ng pakikipaglaban para hindi tayo magapi o matalo. Ito naman, ang salita ng Diyos ay pwede mong gamitin sa pakikipaglaban. Saan gagamitin? Sa anong kalaban natin? Yung mga bagay na maaaring maghiwalay sa atin sa Diyos, maghiwalay sa atin sa katotohanan, yan ay nagagamit natin. Isang kwento nga sa panahon ni Jesus Christ nang siya ay tinukso. Ang sabi niya sa Diablo, hindi lamang naman sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi nasusulat sa salita rin ng Diyos. Ano ang sinabi naman ng Diablo? Hindi ba nasusulat din na kapag tumalon ka dyan, iingatan ka ng mga anghel? Pero ginamit pa rin ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. Nang sabi, di ba nasusulat, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Makikita nyo yung tinatawag na spiritual battle. May mga bagay na magagamit mo ang salita ng Diyos para ipakita mo sa iba ang katotohanan at makita mo rin ang katotohanan. Hindi tayo maligaw doon sa katotohanan. Sa ngayon, yan muna ang ating pag-aaralan, letter B. At sa susunod, kung may sesend na sa akin yung susunod na lesson. Kasi ilan lang to. Sa susunod ay C, D, E, F. Yan. Ang pag-aaralan natin.
Kaya itong pinag-aaral natin na why do we need the Bible, napaka-importante. Dito sa letter B, the Bible is our spiritual sword. Yan ang yan sa letter B. Spiritual sword ang Biblia. Kaya makikita natin na napaka-importante ng Biblia. Hindi lamang yan na panglaban, kundi ginagamit ng Panginoon para hubugin tayo, para maalis yung mga bagay na hindi niya gusto sa ating buhay. Kaya kung makakarinig ka ng Biblia o ng salita ng Diyos na meron kang naintindihan ng mga bagay na parang itong bagay na ito ay hindi kagustuhan ng Diyos. Dahil narinig ko sa Biblia na o dun sa scripture na hindi niya ito kagustuhan. Iyon ay isang paraan para magbago tayo. At hindi lamang basta narinig natin yon, parang may epekto sa atin. Ganun pala yon. Dahil yun pala ang kagustuhan ng Diyos. Yun yung pagiging sword. Hindi mo lang basta narinig, kundi minsan nga parang nasaktan ka. Dahil yun ang sinasabi ng Biblia. Parang masakit tanggapin. Pero dahil sa salita ng Diyos ay tinatanggap natin at sumusunod tayo at nagkakaroon tayo ng pagbabago. Okay, magandang araw sa inyo. Kung kayo may katanungan ay i-message nyo lang at ating pag-uusapan sa susunod na ating mga video. Maraming salamat at magandang araw.